So, linisan po muna natin itong ating mga parts, itong cylinder head, cylinder block. So, ito po yung ating cylinder head. Nakita niyo po talaga pong nagkaroon na rin po ng mga tutong sa kanyang valvula, no? So, kailangan po natin tanggalin lahat yan at linisan po itong ating cylinder head, no? Kiskisin po natin ang ating mga carbon dito sa ating so ayan mga boss, malinis na po ang ating groove ng ating piston, no? So ayan, pwede na po natin ilagay ang ating bagong piston ring. Standard po ito. Tanggalin po muna natin itong luma. Dito po sa ating piston ring, no, kung mapapansin ito po dito sa ating bagong piston ring, may mga kulay-kulay pa po siya, no. Kung mapapansin niyo po, itong ring natin dalawa, no, dalawang malaki na to, isang kulay silver pa, no, at isang kulay black, no. So meron po siyang sariling pwesto kung saan po dapat na ilagay natin itong silver na to at itong isang pangalawa na to, itong isang itim na ito. So may kanya-kanya pong pwesto yan. So unahin po muna natin itong ating mga ring natin dito sa ating langis, ano, para sa ating langis, no. So ang gagawin po natin unahin po muna natin itong pinaka ring na ito sa ating groove pangatlo, no. Yan. So susundan po natin ng ito po dalawang ito po yung pinakamanipis, ano. Dalagay po natin dito sa magkabilang gilid ng ating oil ring, no. So, dito po yan. Yung isa dito sa gilid niya. No? Yan. Diyan sa gilid niya. Yan, yan. Yan. So, dyan po yan. So, yan po, no. Ikabit na natin yung isang ring dito sa gilid. Yan po, gumagalaw na siya, no. Kung makita nyo, gumagalaw na, no. Yan, dapat po ganyan yan, eh. Pre-play po yan. Susunod po natin yung isa. Dito naman sa kabilang side po yan. 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 Yan po. Makikita nyo, umiikot-ikot na siya. Hindi tulad po kanina, talagang stack up na siya. Yan. Yan, ganyan po. Yan.
Ngayon po, dito po nabanggit ko kanina dito sa piston ring na to, itong silver at itong black, no? Ito pong black na to, dito po natin lalagay sa pangalawang groove, no? So, ayan po, no? Kapit na natin yung pangalawa. At itong silver naman, ito po yung pinakahuli dito sa pinakahuling lalagay natin dito sa ibabaw. Makikita nyo, meron siya nakasulat na R, no? Dito po. Yan, nakasulat na R dito. Yan po ilalagay natin sa ibabaw. Ganyan po, yan. Para malaman po, indikasyon na standard pa po siya. O kahit na oversize na yan, nakasulat na 25, 50, 75, 100, sa ibabaw lang po natin ilalagay ang number. Yan. Pagkakabit naman po nito sa ating block, una, kailangan po hindi po pantay-pantay ang ating pinaka-butas ng ating or dugtungan ng ating ring. Hindi po dapat ganyan. Kailangan po yung isa nakaganyan dito po sa kabilang parte at yung isa naman dito po sa kabilang parte. Yan. Yan po. Para po ang langis hindi po dumaan sa isang butas. So, kailangan po magkaiwalay. No? Yan po yung isa. At yung isa naman dito sa kabilang side. Yan po. Para po maiwasan natin ang pagdiretso ng langis dito sa ating piston. Ngayon naman po ating pong papalitan ang ating valve seal, ano. So kailangan lang po ng talagang isang special tools para po dito sa ating pagtatanggal ng ating valve seal. Ngayon po, pwede na po natin umpisahan ang pagkakabit ng ating mga pyesa o ating bubuin na po ito. Unahin po natin itong gasket, no? And then, ihanda po natin ang ating piston. Kung makikita po natin itong piston,
nakakabit na po ang ating ring. So tignan po natin yung ring, kailangan po magkakaiwalay ng pwesto ang ating ring, no? Yung kanyang dugtungan ay hiwalay ng pwesto. So isa po natin titingnan dito yung pong kung saan po nakalinya itong intake, nakasulat po intake po, ibig sabihin yan po yung nakatutok sa ating carburetor. Ganyan po ang pagkabit niyan. Yan, kailangan po nakatutok ang ating in or intake position dito sa ating carburetor. So ipasok po natin ang piston pin sa ating connecting rod. So yan po, pukpukin lang po natin para po pumasok. So after po nyan, kailangan po natin ibalik ang ating piston pin clip, no? So bago po natin lagay ang ating piston pin clip, langisan po muna natin ang ating piston ring. So after nyan, malangisan, lagyan po natin ng basahan itong ating crankcase. Ito pong mga butas dito sa ating crankcase nga po. So para po maiwasan po na mahulog po ang ating piston pin clip sa pagkakabit po natin ito dito sa ating piston. So lagyan po natin ng basahan para po matakpan ang butas. So napakadelikado po niyan, mahulog po ang ating piston pin clip dito sa ating makina. So kailangan po natin ng takpan ng butas. So, i-align lang po natin ang ating gasket para po maiwasan ng maling lapat, no? So, sunod na po natin ang ating cylinder block. So, bago po natin ikabit yan, lagaysan po muna natin itong ating tinatawag na cam follower, no? Yan. So, langisan po muna natin yan para po maging madulas mamaya sa pag-ikot nito or paggalaw nito mamaya. So after nyan, ipasok po natin sa apat na stud itong butas ng ating cylinder block. So kailangan po isa-isahin po natin ipasok ang ating piston ring dito sa butas ng ating cylinder block. So unti-unti lang po yan ipasok po natin, dahan-dahan lang po, at dahan-dahan din po yung bababa. So wag po tayo matakot na ipasok ito. So dahan-dahan lang po natin ipasok yan, isa-isa lang po, at habang pumapasok po ang isa ay pukpukin po natin dito sa ibabaw. So kailangan po dito pagpasok po na ating cylinder block dito sa ating piston, kailangan po ang ating piston ay naka-top dead center. So ibig sabihin po yung pong piston natin ay naka-timing po dito sa taas. Kailangan po nakataas ng todo yan para po may pasok po natin ng maganda ang ating block, no? Kailangan po naka-top dead center sa taas po ang ating piston. So katulad po nito, ating po binababa ang piston. Makikita nyo po lapat na lapat dito sa ibabaw ng ating cylinder block ang ating piston. Yan po ang tama. Ngayon po, isunod po natin kabit itong ating cylinder gasket. So bago po natin lagay ang ating cylinder gasket,
dito sa pinaka top ng ating cylinder block, ay lagyan po muna natin na ito ng langis, no, para po pagka hinigpitan natin mamaya, madulas pong lalapat ang ating gasket. Ganon din po dito sa ating cylinder head, lagyan din po natin ng langis. So ganyan po, itutok lang po natin yung apat na butas dito sa ating stud. Yan po, ganyan lamang po. Yan po sa taas para po bumaba ng todo at maglapat ang ating mga dowel pin sa butas nito. Then after po niyan, isunod po natin itong ating guide push rod, no? So bago yan, lagi po nating lalangisan ang ating mga parts to para po sa pagigpit ng ating tornilyo ay madulas po ito. Lagyan po muna natin ng malangis ang ating mga bolt or ating mga nut. Apat po yung nut na yan, no? So kailangan po sa pag-igpit naman po nito ng ating apat na nut nito, kailangan po ay pantay po sila para po pantay din po ang lapat ng ating cylinder head dito sa ating cylinder block. Yan. Kailangan po ang ipit po natin ito ay paikot po, ano, para po pantay-pantay sila na maghigpit. So, ganun din po dito sa ating dalawang push rod. Lang isang po muna natin. After po natin may kabit ang ating push rod, isunod po natin itong tinatawag nating rocker arm, no? Yung rocker arm po natin may tatlo pong bolt yan. Yan po, tatlo yan. At hindi po tayo magkakamali sa direksyon nito. Kasi po, ang pagkabit natin ito, yung dalawa pong tapit na tinatawag, tapit screw, itatapat po sa ating dalawang barbula. So, bago po pala natin ikabit itong higpitan ang ating rocker arm, yung tatlong bolt na yan, bago po natin higpitan, kailangan po luwagan po muna natin ng ating dalawang tappet screw
sa exhaust po at saka sa intake. Yung dalawa pong screw na yan, kailangan pulugan po muna natin para po sa pagigpit natin itong 3 bolt nito ay hindi po tumukod ang dalawang screw sa ating dalawang barbula para po hindi maputol ang ating rocker arm. So, kailangan po muna i-loose po muna natin, luwagan ang dalawang tappet screw. So, higpitan na po natin itong 3 bolt. So, kailangan po yung 3 bolt na yan pala, kailangan po langisan din po natin yan para po maging bandulas din po ang pagpasok sa butas ng ating cylinder head, itong 3 bolt. So, ingat-ingat lang po sa pag-igpit pala dito sa 3 bolt, maaari pong malustred ang thread ng cylinder head, malambot lang po yan. So, alalay lang po sa pag-igpit, huwag naman po sumobra. So, yan po atin na pong i-adjust or ita-timing ang ating tappet screw, dito sa ating barbula. So, kailangan po sa pag-adjust po ng ating tappet screw, kailangan po yung ating timing dito sa ating magneto ay naka set ng T, Dalawa po yung nandiyan sa magneto, isang F at isang T. Doon po natin set yung ating magneto sa T, letter T, para po may timing natin na maganda ang ating tappet screw. Kung wala po tayong pillar gauge or mga pang clearance dito sa ating barbula, pwede naman po nating gamitan ng sinasabi ng pakiramdaman. So, kailangan po clearance po ng intake at exhaust natin, barbula, kailangan po maliit lang po ang clearance para po hindi po masyadong maingay ang ating barbula. Kapag tukod naman po ang ating tappet screw, maaari pong maging sanhi ng pagkasingaw nito. So, kailangan po tamang clearance lang po sa ating tappet screw. So, yan po, sana po nakatulong ako sa ating video ito, sa ating pagtatap overall nitong ating TMX 125. So, marami pong salamat sa inyo, sa lahat po ng mga nanonood. God bless po.